Hindi mo ba naintindihan, Elena? You are nothing but a burden. Isang pabigat na walang ibang alam, kundi ang magpakitang tao sa kusinang ito habang ako ang nagpapakapagod para sa pamilyang ito. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng hapon. Ang mga salitang iyon, na binigkas ng walang bakas ng pag-aalinlangan, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malawak nilang kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Elena ang isang sandok. Maingat niyang tinitimplahan ang paboritong sinigang na baboy ni Marco. Ang ulam na hiling nito para sa kanilang ikapitong anibersaryo ng kasal. Ang usok na nagmumula sa mainit na kaldero ay yumayakap sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng asim ng sampalok na pinili pa niya sa palengke kaninang madaling araw. Suot niya ang kanyang kupas na apron, ang uniformeng naging saksi sa 7 taon niyang pagsisilbi, pagtitiis, at pagmamahal. Dahan-dahang bumagsak ang sandok mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bakal ay tumama sa matigas na sahig, lumikha ng isang matunog na pagtama na tila hudyat ng pagtatapos ng isang pangarap. Hindi naramdaman ni Elena ang wisik ng mainit na sabaw sa kanyang paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. 7th anniversary natin ngayon, Marco. Mahinang tugon ni Elena. Ang boses niya ay halos isang bulong na nalulunod sa ingay ng kumukulong kaldero. I cooked this for you. Bumili pa ako ng mga paborito mong... Stop it, Elena! Nakakasuka na ang pagiging martyr mo. Ang boses ni Doña Consolacion, ang kanyang biyenan, ay sumali sa usapan habang maringal itong pumasok sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa sahig ay tila mga martilyong nagpapakapako sa kabaong ng pagkatao ni Elena. My son deserves a woman who can walk beside him in high society, not a woman who smells like sauteed garlic and onions all day. Look at yourself. You look like a maid, not a wife. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. Nakita niya ang mapang-aping ngiti sa mga labi nito, ang parehong nangiting tumanggap sa kanya 7 taon na ang nakalilipas, ngunit puno na pala ng lason. Mama, ginawa ko naman ang lahat. Pilit na pagtatanggol ni Elena. Bagaman ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Inalagaan ko si Maya, pinanatili kong maayos ang bahay, sinuportahan ko si Marco sa negosyo. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Marco, isang tawang puno ng pangungutya. Supported me? Elena, you don't even know how to read a financial statement. Wala kang ambag sa kumpanya kundi ang gastusin ang perang kinikita ko. You are a professional parasite. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto ng kusina at isang babaeng nakasuot. Nang hapit na pulang damit ang pumasok. Si Sofia, ang sekretarya ni Marco na madalas niyang ihatid sa kung saan. Ngunit ngayon, hindi siya mukhang sekretarya. May hawak siyang isang maliit na sobre at ang kanyang mukha ay nagniningning sa tagumpay. Inilapag ni Sofia ang isang itim at puting larawan sa ibabaw ng mesa, sa tabi mismo ng mga hiniwang gulay na hindi pa nailalahok sa kaldero. Isang ultrasound image. He's going to have an heir, Elena. Isang tunay na Suarez, wika ni Sofia, ang kanyang tinig ay tila malambing na kanta, ngunit bawat nota ay may kamandag. Hindi tulad ng anak mo na babae. Marco needs a son to carry his name and I am giving him that. So please, huwag mo nang pahabain ang drama na ito. Tila tumigil ang mundo ni Elena. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang hangin sa paligid ay naging mapangahas, tila ayaw nang magpaubaya sa kanyang mga baga. Ang imahe ng ultrasound ay tila isang malaking sampal na nagpabaling sa kanyang mukha sa katotohanan. 7 taon. 7 taon siyang naging anino. 7 taon niyang itinago ang kanyang tunay na talino, ang kanyang mga tagumpay sa mundo, ng pananalapi na ginagawa niya sa madaling araw, habang tulog ang lahat para lang hindi masaktan ang ego ni Marco. Lahat ng sakripisyong yun ay nauwi lang sa isang pirasong papel ng ultrasound mula sa ibang babae.
Lumapit si Marco sa kanya, kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag at marahas na inihagis ito sa tapat ni Elena. Ang mga papel ay nagkalat, ang ilan ay nabasa ng tumapong tubig sa counter. Those are the divorce papers. I've already signed them. Don't make this hard for Maya. Piramahan mo na yan at aalis kayo ng bahay na ito bago lumubog ang araw. Utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-ibig, kundi purong pagkasuklam. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. After all, you didn't bring anything into this marriage, so you will leave with nothing. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng sakit. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na naglaban ng mga barong ni Marco, ang mga kamay na nagmasahe sa pagod nitong balikat, ang mga kamay na lihim na nagpapatakbo ng mga komplikadong algorithm na nagliligtas sa kumpanya ni Marco tuwing gabi. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila isang kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Ang bawat piraso ay matalim, at bawat isa ay nakatarak sa kanyang sariling kaluluwa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang langit ay nagsisimula ng magdilim, tila nakikiramay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong. Ang tunog nito ay tila isang malungkot na palakpakan para sa isang trahedya. Ito ba? Ang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon, malayo sa mainit na sabaw na nasa kanyang harapan. Ito ba ang halaga ng lahat ng ibinigay ko? Ang ituring na basura matapos mong pakinabangan ang lahat ng mayroon ako? Hindi sumagot si Marco. Sa halip tinalikuran niya si Elena at inakbayan si Sofia. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isa lamang lumang kagamitan na hindi na gumagana. Naiwang mag-isa si Elena sa gitna ng kusina, sa pagitan ng kumukulong sinigang at ng mga papel na magtatapos sa kanyang buhay bilang Ginang Suarez. Ang anino ng kanyang biyenan ay nakatayo pa rin sa pinto, naghihintay na makitang tuluyan siyang gumuho. Ngunit sa ilalim ng mga luhang hindi pa bumabagsak, isang bagong apoy ang nagsisimulang magliyab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa kalan, kundi sa kaibuturan ng isang babaeng nawalan ng lahat, maliban sa kanyang sarili. Paano nga ba naging ganito kalupit ang tadhana? At hanggang kailan mananatiling bulag ang mga taong akala nila ay sila ang may hawak ng kapangyarihan? Tumalikod si Elena at dahan-dahang hinubad ang kanyang apron. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maruming mesa. Ang kanyang pagkatao ay hindi na dito nakagapos. Ngunit bago siya lumisan, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na naghihintay ng tamang panahon. Kapag nalaman niyo na kung sino talaga ang kumuha sa inyo sa putikan, tatayo pa rin ba kayo ng ganyan katayog sa harap ko? Wala kang ititira, kahit isang hibla ng buhok sa pamamahay na ito. Ang dumi mo ay hindi na dapat kumalat pa sa malinis na sahig ng mga Suarez. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Nakatayo siya sa pintuan ng silid tulugan ni na Elena at Marco. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa likod niya, ang dalawang katulong na sina Rosa at Berta ay nakatungo. Hawak ang malalaking itim na plastic bag na kadalasang ginagamit para sa basura. Hindi makagalaw si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na unan ni Maya, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Mabigat, mabilis, at tila isang tambol na nagbababadya ng kamatayan ng kanyang dangal. Ilabas ang lahat ng gamit niya, utos ng matanda sa mga katulong. Yung mga lumang damit na galing sa ukay-ukay, yung mga sapatos na pudpod na ang swelas, itapon niyo lahat yan sa labas.
I don't want to see any trace of this woman in this room tomorrow. Nagsimulang kumilos sina Rosa at Berta. Ang tunog ng pagbukas ng mga cabinet at ang paghila sa mga drawer ay tila mga saksak sa pandinig ni Elena. Nakita niyang hinahablot nila ang kanyang mga blusa, ang kanyang mga palda na maingat niyang tinitipid para may pambili ng gatas si Maya at walang pakundangan itong isinisilid sa mga plastic bag. Mama, please. Ako na po ang gagawa. Pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Huwag niyo naman po akong ipahiya sa harap ng mga kasambahay. 7 taon ko po kayong pinagsilbihan. Pinagsilbihan! Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Consolacion. Humakbang siya palapit kay Elena. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa liwanag. You were just a charity case, Elena. Pinatira ka namin dito, pinakain at binihisan dahil sa awa ni Marco. Pero ngayong may papalit na sayo na mas karapat-dapat, kailangan mo nang bumalik sa pinanggalingan mo. Sa putikan, dinampot ng matanda ang isang maliit na frame sa ibabaw ng side table. Ito ang larawan ng kasal ni na Elena at Marco. Isang simpleng selebrasyon na puno ng pangako. Sa isang iglap, binitiwan ito ni Doña Consolacion. Ang tunog ng pagbasag ng bubog sa sahig ay tila ang tunog ng mismong puso ni Elena na nawawasak. Ang mga piraso ng salamin ay nagkalat, pumuputol sa mga ngiti sa litrato. Hindi na nakaimik si Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi. Pinanood niya kung paano itrato ang kanyang buhay na parang dumi. Ang kanyang mga personal na gamit, mga liham, mga simpleng alahas na ipinundar niya mula sa kanyang lihim na trabaho at pati ang kanyang mga gamit sa banyo ay basta-basta na lamang ipinagtatapon sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Sofia. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat galaw ng mga katulong na tila ba isa itong libangan. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanuring ngiti, habang ang kanyang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan, ang sandata na ginamit niya para agawin ang lahat kay Elena. Grabe naman kayo, Tita Consolacion, wika ni Sofia sa isang malambing ngunit nakakalason na tono. Baka naman may maiwan siyang kuto rito? Mahirap na. Baka mahawa ang baby namin ni Marco. Nagtawanan ang dalawa, isang tunog na tila mga kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Elena. Dahan-dahang tumayo si Elena, pilit na pinatitibay ang kanyang mga tuhod. Hindi siya iiyak, hindi sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig, sa basag na larawan ng kanyang nakaraan. Lalakad na sana si Elena palabas ng silid para hanapin si Maya nang biglang huminto ang kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay napako sa kamay ni Sofia na nakahawak sa pinto. Doon, sa kanang daliri nito, ay nagniningning ang isang pamilyar na hiyas. Isang antigong singsing na may disenyong gumamela, gawa sa ginto at may maliit na ruby sa gitna. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Ang tibok ng puso ni Elena ay tumigil ng sandali bago muling bumalik ng may matinding pait. Iyon ang singsing na iniwan ng kanyang yumaong ina bago ito bawian ng buhay. Ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na hindi niya kailanman isinusuot dahil sa takot na mawala ito. Itinago niya iyon sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang mga damit. That's my mother's ring. Ang mahinang sambit ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Ibigay mo sa akin yan. Sofia, sa akin yan. Lalong lumawak ang ngiti ni Sofia. Itinaas niya ang kanyang kamay para mas lalong makita ni Elena ang kinang ng singsing sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ito ba? Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pangungutya. Ibinigay ito sa akin ni Marco kanina. Sabi niya, masyadong maganda ito para sa isang katulong na tulad mo.
He said a queen deserves a crown, even on her finger. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Elena. Ang kanyang ina, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pinagmulan, ay nasa kamay na ngayon ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang malaking alon na nagnanais na lunurin siya. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas. Ang bawat patak ay tila isang panaghoy para sa isang babaeng tinalikuran ng lahat. Paano pa niya mababawi ang tanging alaala ng kanyang ina sa gitna ng ganitong kalupitan? At hanggang kailan mananatiling nakasara ang langit sa kanyang mga dalangin? Tumingin si Elena kay Doña Consolacion na tila ba walang nakikitang mali, at kay Sofia na nagmamalaki sa kanyang nakaw na kayamanan. Sa sandaling iyon, ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing ito, ang bulong ni Elena sa kanyang sarili, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa singsing ng kanyang ina. Sa madilim at maalikabok na sulok ng bodega, doon lamang nakahanap ng hangin si Elena. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng alikabok at kalawang, ngunit mas mainam na ito kaysa sa nakakasuffocate na presensya ni na Sofia at Doña Consolacion sa itaas. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa isang lumang cabinet na puno ng mga gamit na itinuturing na nilang basura gaya niya. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri. Ang imahe ng singsing ng kanyang ina sa daliri ni Sofia ay tila isang bukas na sugat na patuloy na binubudburan ng asin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang kaisa-isang alaala ng kanyang nakaraan. Ngunit alam niyang, sa bahay na ito, ang kanyang boses ay walang saysay. Para sa kanila, siya ay isang anino lamang na tinitiis dahil sa tungkulin. Dahan-dahan niyang inabot ang isang tumpok ng mga lumang kumot sa pinakailalim ng isang kahon ng balikbayan. Doon, sa ilalim ng mga basahan na hindi na ginagamit, nakatago ang isang itim na bag. Maingat niya itong inilabas. Tila ba hawak niya ang isang banal na relikya. Mula sa loob ng bag, inilabas niya ang isang lumang laptop. Puno ng gasgas ang takip nito. Ngunit sa loob ng makinang ito, nagmumula ang tunay na kapangyarihan ni Elena. Ito ang kanyang lihim. Ito ang kanyang santuwaryo. 7 taon niyang itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si The Oracle, ang henyo sa likod ng mga pinakamalalaking transaksyon sa stock market na nagpabago sa kapalaran ng maraming kumpanya sa ibang bansa. Itinago niya ito dahil mahal niya si Marco. Noong mga unang taon ng kanilang pagsasama, nakita niya kung paano halos gumuho ang kumpanya ni Marco dahil sa maling desisyon. Palihim siyang kumilos. Palihim niyang inayos ang mga financial statements nito, nagbigay ng mga anonymous na tips, at gumawa ng mga algorithm na nagligtas sa kumpanya sa bingit ng pagkalugi. Ginawa niya ang lahat ng iyon para hindi masaktan ang pride ni Marco. Gusto niyang maniwala si Marco na ito ang bayani ng sariling kumpanya, habang siya ay nananatiling simpleng asawa sa kusina. Pero ang lahat ng sakripisyong yon ay nauwi lang sa tawag na pabigat. Dahan-dahang bumukas ang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Elena, nagpapakita ng mga luhang natuyo na sa kanyang pisngi. Ang tunay na Elena ay unti-unting nagigising. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagsusumamo, ay naging matalas at malamig habang pinagmamasdan ang mga linyang tumataas at bumababa. Sa stock market graph, sa screen, bumungad ang kanyang private dashboard. Doon ay nakapaskil ang mga numerong hindi kailanman maiisip ni Marco na kayang hawakan ng kanyang walang kwentang asawa. Milyon-milyong dolyar ang nakapailalim sa kanyang pamamahala. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay katumbas ng kapalaran ng libu-libong tao sa kabilang panig ng mundo. Habang maingat niyang sinusuri ang mga galaw ng merkado sa London, isang maliit na tunog ng abiso
ang nagmula sa gilid ng screen. Isang pulang icon ang kumislap, hudyat ng isang napaka-importante at urgent na mensahe. Binuksan ni Elena ang email. Galing ito sa isang encrypted address sa London, ang sentro ng pananalapi kung saan siya itinuturing na isang alamat na walang mukha. The Oracle. The market is bleeding. We are facing a 20% crash in the next 6 hours. Only your move can stabilize the fund. Everyone is waiting. Where are you? Nanigas si Elena. Sa labas ng bodega, naririnig niya ang tawanan ni Marco at Sofia mula sa dining room, masayang nagdiriwang para sa bagong anak na darating. Ang kaibahan ng kanyang buhay ay tila isang malupit na biro. Sa bahay na ito, pinapalaya siya dahil wala siyang kwenta. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, ang bilyon-bilyong dolyar at ang ekonomiya ng malalaking kumpanya ay nakasalalay sa isang desisyon niya. Hinawakan ni Elena ang mouse. Ang kanyang hintuturo ay nakatapat sa button na maglalabas ng isang command na kayang magpabagsak o magligtas sa kumpanya ni Marco, na ngayon ay konektado na rin sa global fund na kanyang pinamamahalaan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung aalis siya rito nang walang dala gaya ng gusto ni Marco, aalis siya bitbit ang lahat ng swerteng ibinigay niya sa kanila ng libre sa loob ng 7 taon. Isang panibagong email ang pumasok. Mas matindi ang tono kaysa sa nauna. The Oracle, please. The Suarez Holdings are at risk. If you don't act now, they will lose everything by dawn. We need your decision. Tumingin si Elena sa pinto ng bodega. Pagkatapos ay muli sa screen, ito na ang simula. Ang babaeng naging anino ay handa nang maging baha na lulunod sa lahat ng humamak sa kanya. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatitig sa pangalan ni Marco na nakalista bilang isa sa mga malulugi. Dapat ko bang iligtas ang taong pumatay sa puso ko? Lumabas ka na. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita, gaya ng isang asong gala sa gitna ng kalsada. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng pagtitimpi ni Elena. Nakatayo ang matanda sa itaas ng ingrandeng hagdanan habang sa likod niya ay nakasandal si Marco. Walang imik, tila isang estatwang walang pakiramdam habang pinapanood ang pagpapalaya sa kanyang asawa. Bit-bit ni Elena ang isang lumang maleta na sira na ang zipper. At sa kabilang kamay ay mahigpit niyang hinahawakan ang maliit at nanginginig na kamay ni Maya. Ang bawat hakbang ni Elena pababa ng hagdan ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nadurog na pangarap. Ang mansyon na dati ay itinuring niyang tahanan ay tila naging isang malaking kulungan na ngayon ay tuluyan nang nagsara para sa kanya. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa kanila ang galit ng kalikasan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng puso ni Elena. Ang bawat butil ng ulan ay tumatama sa tuyong lupa, lumilikha ng malamig na usok na bumabalot sa paligid. Walang sasakyan, walang payong, wala silang kahit ano, kundi ang suot nilang damit at ang pait ng pagkakataon. Mama, giniginaw po ako, bulong ni Maya. Ang boses nito ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Napahigpit ang yakap ni Elena sa anak. Sinisikap na ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan kahit siya mismo ay nanginginig na sa lamig. Habang naglalakad sila sa gilid ng kalsada, isang pamilyar na anino ang lumitaw mula sa kabilang kalsada. Si Tia Ising, ang matandang tindera, sa tapat ng subdivision na madalas bigyan ni Elena ng labis na pagkain noon. Hawak nito ang isang butas-butas na payong at isang lumang kapote. Diyos ko, Elena, anong nangyari sa inyo? Gulantang na tanong ni Tia Ising. Agad nitong pinayungan ng mag-ina. Kahit ang sarili nitong balikat ay nababasa na ng ulan. Halina kayo. Doon muna kayo sa maliit kong dampa. Hindi ko hahayaang magkasakit ang bata sa labas. Ang kabutihang loob ng isang taong halos wala ring maipakain sa sarili ay tila isang mainit na kumot
Sa nagyayelong puso ni Elena, sa loob ng 7 taon, ang mga taong binihisan niya ng ginto ang siyang nagtapon sa kanya sa putik, habang ang taong binigyan niya ng mumo ang siyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Pumasok sila sa maliit na barong-barong ni Tia Ising. Amoy luma at tuyong kahoy ang paligid. Ngunit para kay Elena, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo sa mga sandaling iyon. Pinanood niya si Tia Ising habang nagpapakulo ito ng mainit na tubig para sa kanila. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng malasakit, isang bagay na hindi kailanman naisagawa ni Doña Consolacion sa loob ng 7 taon. Naupo si Elena sa isang bangkong kahoy habang si Maya ay nakatulog na sa isang maliit na papag dahil sa pagod at iyak. Tumingin si Elena sa bintana kung saan matatanaw sa malayo ang naglalakihang ilaw ng mansyon ng mga Suarez. Ang mansyon na yon ay tila isang makinang na bituin na puno ng kadiliman sa loob. Hinawakan ni Elena ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang mabilis na tibok ng takot, kundi ang mabagal at matatag na ritmo ng isang babaeng nagsisimula ng maghilom sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila isang sumpa na unti-unting nagiging pangako. Tia Ising, mahinang tawag ni Elena habang nakatitig pa rin sa malayo. Salamat po, pero hindi po kami magtatagal dito. May kailangan akong tapusin. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop mula sa maleta. Kahit basa ng kaunting ambon, ang screen nito ay nagningning pa rin sa dilim ng silid. Ang asul na liwanag ay tumama sa kanyang mga mata, nagpapakita ng isang matalim at malamig na determinasyon. Hindi niyo lang ako pinalayas, Marco, bulong ni Elena sa hangin. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na hanging amihan na may dalang babala. Tinanggalan niyo ang inyong sarili ng tanging kaluluwang nagpapanatili sa inyong nakatayo. Bago ipikit ni Elena ang kanyang mga mata para sa isang maikling pahinga, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mansyon. Isang pangako ang binuo niya sa kanyang isipan. Isang pangakong hindi gawa sa salita, kundi sa mga numerong kayang magpabagsak ng mga kaharian. Kapag tumila na ang ulan at sumikat ang araw, ano kaya ang matitira sa mga taong akala ay nasa itaas sila? Habang ang pundasyong kinatatayuan nila ay unti-unti nang ginigiba ng isang babaeng itinuring nilang basura. Malamig ang London, ngunit mas masakit ang katotohanan dito sa lupain ng mga pangarap. Ako ay isang estranghero na walang pangalan. Ang bawat buga ng hangin sa labas ng bintana ay tila mga karayom na tumatagos sa manipis na pader ng maliit na basement apartment na inuupahan ni na Elena sa dulo ng syudad. Ang amoy ng pamamasa at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng vaporub na ipinapahid niya sa dibdib ni Maya. Malayo ito sa malabong halimuyak ng mga bulaklak sa hardin ng mga Suarez, ngunit dito, sa gitna ng hirap, ay malaya sila. Sa umaga, ang mga kamay ni Elena, na dati ay bihasa sa pagpindot ng keyboard para sa bilyong-bilyong dolyar, ay may hawak na ngayong basahan at mop. Nagtatrabaho siya bilang isang janitress sa isang dambuhalang investment firm sa Canary Wharf. Habang pinupunasan niya ang mga salaming dingding ng mga opisina, nakikita niya sa mga monitor ang mga graph ng stock market na dati ay siya ang nagmamanipula. Napakait ng tadhana. Ang babaeng itinuturing na henyo sa mundo ng pananalapi ay tinitingnan na ngayon ng mga empleyado bilang isang aninong tagalinis na hindi dapat pansinin. Just a little more, Maya. Magiging maayos din ang lahat. Bulong ni Elena sa sarili habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil sa labis na pagod. Pagdating ng gabi, kapag mahimbing na ang tulog ng anak, muling nagbabago ang anyo ni Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, binubuksan niya ang kanyang lumang laptop. Ang asul na liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Dito, siya muli si The Oracle. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa mga keys, bumubuo ng mga estratehiya na unti-unting humihigop sa mga investment na dating pag-aari ng mga Suarez.
Ngunit isang gabi, ang katahimikan ay bumasag ng isang malalim at paos na ubo mula sa maliit na kama ni Maya. Agad na lumapit si Elena at hinipo ang noo ng anak. Tila ito isang nagbabagang uling. Ang init ni Maya ay sapat na para magdulot ng takot sa puso ng kahit sinong ina. Mama, ang sakit po ng lalamunan ko. Hikbi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay mapupula at puno ng luha. Dali-daling kinuha ni Elena ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito at bumungad ang iilang barya at isang pirasong 5-pound note, ang huling pera nila para sa pamasahe niya bukas at pambili ng tinapay. Sa London, ang presyo ng gamot at konsultasyon ay tila ginto para sa isang tulad niyang walang insurance at nakatira sa anino ng batas. Ang kanyang lihim na account bilang The Oracle ay may lamang milyon-milyong dolyar, ngunit ang pag-access dito sa mga sandaling ito ay mapanganib. Ang bawat digital na bakas na iiwan niya ay maaaring gamitin ni Marco para mahanap sila. Nangako siya sa sarili na hindi siya gagamit ng kahit isang sentimo mula sa perang yon hanggat hindi pa siya handang harapin ang mga Suarez ng buong lakas. Ngunit ang bawat ungol ng sakit ni Maya ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang paninindigan. I'm sorry, anak. I'm so sorry. Bulong ni Elena habang niyayakap ng mahigpit ang nanginginig na bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mainit na pisngi ni Maya, isang patunay ng kanyang kawalan ng kapangyarihan sa kabila ng kanyang lihim na kayamanan. Kinuha niya ang kanyang jacket at binalot si Maya sa isang makapal na kumot. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang humanap ng paraan. Kahit na ibenta niya ang kanyang huling dangal, makuha lang ang gamot na magliligtas sa kanyang anak. Habang naglalakad siya sa madilim at maulan na kalsada ng London, pasan-pasan ang kanyang anak. Isang boses sa kanyang isipan, ang patuloy na nagtatanong, hanggang kailan mo titiisin ang ganitong buhay bago mo gamitin ang kapangyarihang nasa iyong mga kamay? Tumigil siya sa tapat ng isang botika na malapit ng magsara. Ang ilaw nito ay tila isang huling pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. At ang pagbaba ng bintana nito ay nagpakita ng isang mukhang hinding-hindi niya inaasahang makikita sa libu-libong kilometro mula sa Pilipinas. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang lamig ng ulan ay tila naglaho, napalitan ng isang nakakapanghina na kaba. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya? At ano ang magiging kapalit ng tulong na maaari nitong ibigay sa gitna ng kanyang pinakamahina na sandali? Bakit ka tumitigil sa paglalakad, Elena? Hindi ba't kailangan ng anak mo ng tulong? Ang boses na yon ay hindi nagmula sa kanyang nakaraan sa Pilipinas. Ito ay isang boses na may awtoridad, may lalim, at may bahid ng British accent. Si Mr. Alistair Thorne. Siya ang CEO ng Thorne Investments, ang dambuhalang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Elena bilang tagalinis ng gabi. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng itim na Rolls-Royce. Ang liwanag mula sa dashboard ng sasakyan ay tumama sa matatalas na mata ni Alistair. Nanigas si Elena. Ang kanyang paghinga ay tila nagyelo sa hangin habang yakap-yakap ang nanginginig na si Maya. Paano siya nahanap ng taong ito? Sa libu-libong tao sa London, bakit ang kanyang boss ang nasa harap niya ngayon? Sir, I'm sorry, my daughter is sick. Nautal na sagot ni Elena sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ito na ang katapusan ng kanyang trabaho. Get in, Elena. Now is not the time for explanations, utos ni Alistair. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos na puno ng malasakit na hindi niya inaasahan. Dinala sila ni Alistair sa isang pribadong ospital. Sa loob ng ilang oras, si Maya ay nakahiga na sa isang malambot na kama, may IV drip, at mahimbing na natutulog sa ilalim ng pangangalaga ng mga pinakamahusay na doktor. Nakatayo si Elena
Sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng ulan nang lumapit si Alistair. I saw what you did 3 nights ago, Elena. Panimula ng lalaki. Sa floor 42. You weren't just cleaning the monitors. You were fixing a glitch in our high-frequency trading algorithm. Isang glitch na 3 araw nang hindi maayos ng aking mga senior analysts. Naramdaman ni Elena ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lihim na akala niya ay ligtas. Sa ilalim ng kanyang uniforme ay nabunyag na. I am not just a janitress, Mr. Thorne. Mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakabuhay. I am a mother who will do everything to survive. No, you are more than that. Putol ni Alistair. Kinuha niya ang isang tablet at ipinakita ang isang pamilyar na signature code, ang digital fingerprint ng The Oracle. I've been looking for you for 2 years. The legendary Oracle who predicted the Asian market crash. To think that you were just under my nose, cleaning my office floors. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor ni Maya. I don't care about your past, Elena. I don't care why you're hiding. Patuloy ni Alistair. But I need that brain. Join my firm. Hindi bilang janitress, kundi bilang chief strategist. I will give you a name, a salary that fits your worth, and most importantly, protection. Ito na ang pagkakataon, ang hagdanang gawa sa ginto na magdadala sa kanya pabalik sa trono. Tumango si Elena, hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang natutulog sa loob ng kwartong yon. Lumipas ang mga linggo. Ang unipormeng asul ay napalitan ng mga dekalidad na blazer at slacks. Ang mga kamay na dati ay amoy chlorine ay hawak na muli ang mouse ng isang supercomputer. Sa loob ng kumpanya, kilala siya bilang si Miss Victoria, ang misteryosong strategist na tila nakikita ang hinaharap ng mga numero. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang gamit, iniabot sa kanya ng kanyang secretary ang isang sobre. Ito ang kanyang unang sahod, hindi bilang isang laborer, kundi bilang isang executive. Nang buksan ni Elena ang digital bank account niya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang halagang nandoon ay sapat na para bumili ng isang penthouse sa gitna ng London ng cash. Sapat na para mabigyan si Maya ng buhay na hindi kailanman maibibigay ni Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang lumang larawan ng mansyon ng mga Suarez. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat sentimong hawak niya ngayon ay isang bala na nakaturo sa puso ng kumpanya ni Marco. Ngayon, Marco, sisimulan na nating bilangin ang mga utang mo. Bulong ni Elena sa hangin. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang malaking billboard ang nadaanan niya. Ang balita sa screen ay tungkol sa isang kumpanya mula sa Pilipinas, ang Suarez Holdings, na nagpaplanong pumasok sa London market. Nanlamig ang mga kamay ni Elena. Ang tadhana ay tila nagmamadali. Hindi niya inaasahang ganito kabilis na lalapit ang kanyang biktima sa kanyang bitag. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Bakit sa dami ng bansa, sa London pa naisipang magpalawak ni Marco? May alam ba siya? O may ibang tao na nagtutulak sa kanya sa kailaliman ng bangin na hinukay ni Elena? Kahit kailan, hindi ko inakalang ang kumpanyang itinayo ko ay magkakaganito dahil lang sa pag-alis ng isang malas na babae. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang marangyang opisina sa Makati. Ngunit ang boses na dati ay puno ng awtoridad ay may bahid na ngayon ng desperasyon. Inihagis niya ang isang makapal na folder sa kanyang lamesa. Dahilan upang magliparan ang mga papel na puno ng pulang marka. Mga indikasyon ng pagkalugi, mga utang na hindi nababayaran, at mga proyektong biglang nahinto. Sa loob ng 6 na buwan simula nang palayasin niya si Elena, ang Suarez Holdings ay unti-unting gumuho. Ang mga investment na dati ay laging tumatama, ay tila sumumpa sa kanya. Hindi maintindihan ni Marco kung bakit ang mga swerte na dati ay kusana lang dumarating
ay biglang naglaho. Hindi niya alam na ang bawat tagumpay na ipinagmamalaki niya noon ay bunga ng mga gabing puyat ni Elena. Sa harap ng computer, tinitimpla ang mga algorithm na nagliligtas sa kanya. Marco, darling, kailangan nating bumili ng bagong designer gown para sa gala ni Mrs. Montenegro bukas. Ang wika ni Sofia habang marahang pumapasok sa opisina. Ang kanyang boses na dati ay tila musika sa pandinig ni Marco ay tila tunog na ngayon ng isang sirang plaka. Wala tayong pera para sa mga ganyan, Sofia. Hindi mo ba nakikita? We are bleeding millions. Bulyaw ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Don't shout at me. I am carrying your son. Sagot ni Sofia, ang kanyang mukha ay namumula na rin sa inis. Sabi mo yayaman tayo lalo kapag wala na ang asawa mong katulong. Pero bakit tila mas naghihirap pa tayo ngayon kaysa noong nandito siya? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na sampal kay Marco. Sa kabilang dako, sa loob ng kanilang mansyon, si Doña Consolacion ay hindi na rin magkandamayaw sa pag-aayos ng kanilang mga ari-arian. Ang mga alahas na dati ay ipinagmamalaki niya ay isa-isa nang naisasanla para lamang mapanatili ang kanilang marangyang lifestyle. Sumpa ang babaeng iyon. Isang sumpa si Elena sa pamilyang ito. Ang madalas na sambit ng matanda habang nakatitig sa bakanting upuan sa hapagkainan kung saan dati ay tahimik na nagsisilbi si Elena. Sa London, sa loob ng isang high-tech na opisina, naabot tanaw ang buong lungsod, nakaupo si Elena. Nakilala na ngayon bilang si Miss Victoria. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy bawang at sibuyas. Amoy mamahaling pabango na ito at may hawak na pluma na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Pinagmamasdan niya sa kanyang monitor ang unti-unting pagbagsak ng Suarez Holdings. Siya ang arkitekto ng bawat pagkalugi ni Marco. Sa bawat stock na ibinibenta ni Marco, si Elena ang bumibili nito ng palihim sa pamamagitan ng Thorn Investments. Dahan-dahang kinukuha ang kontrol sa kumpanyang itinuring ni Marco na kanyang buhay. Miss Victoria, the request for a bailout fund from Suarez Holdings has arrived, ang ulat ng kanyang sekretarya. They are desperate for an offshore investor to save their London expansion project. They have no idea it's us. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang biktima ay kusang lumalapit sa kanyang bitag. Dala ang huling piraso ng kanyang dangal para ihingi ng limos. Set the meeting! Ang maikling utos ni Elena. But don't let them know who the primary investor is. Gusto kong makita ang mukha ni Marco kapag napagtanto niyang ang huling pag-asa niya ay ang babaeng itinapon niya sa ulan. Paglabas ng opisina, sumakay si Elena sa kanyang sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang pagkakataon para sa kanya na muling maalala ang hirap na pinagdaanan nila ni Maya. Ngunit ngayon, ang bawat luhang pumatak noon ay nagiging bakal na nakapalibot sa kanyang puso. Samantala, sa Pilipinas, nag-iimpake na si Marco. Ang kanyang huling baraha ay ang pagpunta sa London para personal na harapin ang misteryosong investor na balita niya ay may kapangyarihang magsalba sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon natin, Mama. Wika ni Marco kay Doña Consolacion. Kapag nakuha ko ang tiwala ng Thorn Investments, mababawi natin ang lahat. Ipapakita ko sa mundong ito na hindi ko kailangan si Elena para maging matagumpay. Hindi alam ni Marco na ang bawat hakbang niya patungo sa London ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Ang bitag ay nakahanda na at ang bawat pisi nito ay hawak ng isang babaeng hindi na marunong maawa. Paano kaya tatanggapin ni Marco ang katotohanan na ang kaisa-isang taong may kakayahang magligtas sa kanya ay ang taong pinakasinaktan niya? At sa gitna ng kanyang pagluhod, may matitira pa bang puwang para sa patawad? O ang tanging maririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang pagbagsak? Ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento. Ayaw kong may maiwan kahit isang bakas ng dumi sa lamesang ito bago siya pumasok. Ang boses ni Elena
ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang bintana ng kanyang opisina sa ika-50 palapag ng Thorn Tower. Sa ibaba, ang lungsod ng London ay tila isang buhay na maze ng mga sasakyan at taong nagmamadali. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Suot niya ang isang pasadyang ivory suit na nagpapakita ng kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaestilo at ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang baluti ng yelo. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pintuan. Ang tunog ng pagtama ng mga sapatos sa makintab na sahig ay nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng pamilyar na pabango, ang pabangong siya mismo ang bumili para sa kaarawan nito noon, ay sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso sa loob ng isang saglit bago ito muling naging bato. Mr. Suarez, the chief strategist is ready to see you now. Ang wika ng kanyang sekretarya bago ito lumabas at dahan-dahang isinara ang pinto. Nananatiling nakatalikod si Elena. Nararamdaman niya ang titig ni Marco sa kanyang likuran. Sa isipan ni Marco, ang babaeng nasa harap niya ay ang misteryosong investor na hahango sa kanya sa kahirapan. Ang Miss Victoria na pinag-uusapan sa buong Canary Wharf. Good afternoon, Miss Victoria. Ang panimula ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa pagod at kaba. I am Marco Suarez of Suarez Holdings. I came all the way from the Philippines because I believe our expansion project here in London is the future of the industry. We just need a partner who sees the potential that I see. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Gusto niyang tumawa sa sobrang pait. Ang lalaking ito, na 6 na buwan lang ang nakalilipas, ay tinawag siyang pabigat at walang alam. Ay ngayon ay nagmamakaawa sa harap ng isang babaeng hindi man lang niya makilala ang likod. Potential, Mr. Suarez? Ang tugon ni Elena, ang kanyang boses ay malamig at malayo. Ginagamit ang kanyang pinaka-formal na Ingles. Based on your latest financial statements, your company is not just bleeding, it is dying. Bakit ko itataya ang pera ng aking kumpanya sa isang bangkay? Narinig ni Elena ang paglunok ni Marco. Ang tunog ng paglipat-lipat ng bigat ng katawan nito sa sahig ay nagpapakita ng matinding tensyon. I admit, we had some internal setbacks recently. My management team failed to see some risks. Sagot ni Marco. Pilit na itinatago ang katotohanang ang management team na tinutukoy niya ay ang asawang pinalayas niya. But I am here now. I am willing to give you a significant share of the company. Please, we are desperates. Dahan-dahang humarap si Elena. Ang pag-ikot ng kanyang swivel chair ay tila isang mabagal na eksena sa isang pelikula. Nang tuluyan siyang makaharap, ang mga mata ni Marco ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang mga papel na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa alpombra, tila mga dahon ng taglagas na nawalan ng buhay. Elena, ang tanging naibulalas ni Marco. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Hindi gumalaw si Elena. Tinitigan niya si Marco, ang gulugulong buhok nito, ang mga matang may maitim na bilog sa ilalim, at ang suit na halatang lumana. Wala na ang mapangaping hari ng mga Suarez. Ang nasa harap niya ay isang lalaking durog at nawawala. It's Miss Victoria now, Mr. Suarez. Ang boses ni Elena ay tila isang hagupit ng hangin sa gitna ng taglamig. At gaya ng sabi ko kanina, hindi ako nag-i-invest sa mga bagay na walang kwenta. Isn't that what you told me before? Na wala akong ambag? Na pabigat lang ako? Humakbang si Elena palapit sa lamesa. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa sahig ay tila mga huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Marco. Kinuha niya ang isa sa mga papel na nalaglag at binasa ito ng may halong pangungutya. You came here to beg for mercy
From the same woman you kicked out in the rain. Patuloy ni Elena. Sa pagkakataong ito ay gumamit na siya ng Tagalog. Bawat salita ay may dalang bigat ng 7 taong pagtitiis. Look at me, Marco. Look at the parasite you despised. I don't just run this firm. I own your debts. I own your house. I own your future. Napahawak si Marco sa sandigan ng upuan. Tila mawawalan siya ng malay. Ang silid na kanina ay tila langit ng pag-asa ay naging isang impyerno ng katotohanan. Elena, please, I didn't know. Si Mama, si Sofia, niloko nila ako. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, pinindot ni Elena ang intercom sa kanyang lamesa. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatusok sa mga mata ni Marco. Walang bakas ng awa, walang bakas ng dating pag-ibig. Security, please escort Mr. Suarez out of the building and make sure his name is blacklisted in all our partner firms. Ang utos ni Elena. Ang boses ay hindi man lang nanginig. Elena, wag mong gawin ito. Maya is my daughter too. Sigaw ni Marco habang dahan-dahang binubuksan ng 2 malalaking gwardiya ang pinto. Tumigil si Elena at tumingin ng diretso kay Marco. Isang huling pangungusap ang binitiwan niya na tila isang sumpa na habambuhay na dadalhin ng lalaki. You lost the right to call her your daughter the moment you let her shiver in the rain. Ngayon, lumabas ka. Bago ko pa maisipang kunin pati ang huling damit na suot mo. Nang masara ang pinto, naiwang mag-isa si Elena sa kanyang malawak na opisina. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang mabigat na buntong hininga. Napahawak siya sa kanyang lamesa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa matigas na kahoy. Nakamit na niya ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Ngunit bakit tila may isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling malamig? At habang nakatingin siya sa huling sulyap ni Marco, bago ito kaladkarin palabas, isang tanong ang hindi niya maiwasang isipin. Ito na ba talaga ang katapusan? O ang simula pa lamang ng isang mas masakit na kabanata? Hindi ito pwedeng mangyari. Isang masamang panaginip lang ito. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na plaka habang naglalakad siya sa malamig na kalsada ng London. Ang ulan ay hindi na lamang basta tubig na pumapatak mula sa langit. Para sa kanya, ito ay tila libu-libong maliliit na karayom na tumatagos sa kanyang mamahaling Amerikana na ngayon ay basang-basa na. Ang bawat hakbang niya palayo sa Thorn Tower ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kahihiyan. Hindi maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Elena. Ang babaeng dati ay amoy kusina at laging nakayuko. Ngayon ay nakaupo sa isang trono ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ay tila mga kristal na yelo na walang bakas ng kahit anong init. Sa bawat pagpikit ni Marco, naririnig niya ang malamig na utos ni Elena na palayasin siya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa lamig ng taglamig sa London. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, nanatiling nakatayo si Elena sa harap ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa ibabaw ng kanyang lamesa. Dito, sa ilalim ng kanyang mga kamay, ay nakapatong ang isang asul na folder. Ito ang foreclosure notice para sa lahat ng ari-arian ng mga Suarez sa Pilipinas. Isang pirma na lamang niya at mawawalan ng bubong ang mga taong nagtapon sa kanya sa ulan. Ngunit sa kabila ng tamis ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na tila nananatiling hungkag. Inisip niya si Maya, ang kanyang anak na ngayon ay nasa isang prestihiyosong paaralan dito sa London, ligtas at malayo sa lason ng kanyang ama. Ginagawa niya ito para sa katarungan, ngunit bakit tila ang bawat paghihiganti niya ay nagiiwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig?
Miss Victoria, ang mga abogado mula sa Suarez Holdings sa Manila ay tumatawag. Ang malumanay na ulat ng kanyang sekretarya sa intercom. Desperado na silang makipag-ugnayan sa atin. Ang kumpanya nila ay formal nang idinedeklarang insolvent sa loob ng 24 na oras kung hindi tayo pipirma sa restructuring. Huminga ng malalim si Elena. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malungkot na kanta sa gitna ng marangyang silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Ang bawat stroke ng kanyang tinta sa papel ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Marco. Sabihin mo sa kanila, wala nang restructuring. Ang boses ni Elena ay matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. I want a total liquidation. I want everything they own, down to the last piece of silverware. Habang nangyayari ito sa London, sa Pilipinas ay kasalukuyang nag-aaway sina Sofia at Doña Consolacion sa loob ng kanilang sala. Ang mansyon na dati ay puno ng kayabangan ay tila naging isang arena ng sisihan. Ang mga gamit na dati ay maayos na nakasalansan ay gulo-gulo na dahil sa paghahanap ni Sofia ng mga alahas na maaari niyang itago bago dumating ang mga sheriff. Kasalanan mo ito, matanda ka. Sigaw ni Sofia habang isinisilid ang isang kwintas sa kanyang bag. Kung hindi dahil sa pagmamarunong mo, sana ay hindi tayo naghihirap ng ganito. Nasaan na ang sinasabi mong yaman ni Marco? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, babae ka. Sagot ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ikaw ang lumandi sa anak ko. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Ang kanilang pagtatalo ay naputol nang may marinig silang sunod-sunod na pagkatok sa kanilang malaking pinto. Ang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa kahoy ay tila isang babala na hindi na pwedeng iwasan. Pagbukas ng pinto, isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ang bumungad sa kanila. Dala ang isang legal na dokumento na may tatak ng Thorn Investments. Magandang hapon po. Kami ay may kautusan mula sa korte na kunin ang lahat ng ari-arian sa loob ng bahay na ito, ang wika ng opisyal sa isang malamig na tono. Nanlamig si Doña Consolacion. Napatingin siya sa paligid, sa mga chandelier, sa mga painting, sa bawat sulok ng bahay na itinuring niyang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng yon ay kukunin na sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang natanggap ni Sofia mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa takot patungo sa isang misteryosong ngiti. Hello? Oh, nahanap mo na ba? Bulong ni Sofia habang lumalayo sa mga sheriff. Siguraduhin mong totoo ang impormasyong yan. Kung totoo na may itinatagong sikreto si Elena tungkol sa pinagmulan ng kanyang yaman, bago pa siya naging oracle, iyan ang magiging huling alas natin para pabagsakin siya. Sino ang kausap ni Sofia? At anong sikreto ang maaari pang itago ni Elena na kayang bumura sa lahat ng tagumpay na nakamit niya sa London? Ang laban ay tila hindi pa natatapos at ang susunod na hagupit ay maaaring hindi na manggaling sa pera, kundi sa isang nakaraang matagal nang ibinaon ni Elena sa limot. Huwag mo akong hawakan, matanda ka. Wala ka ng silbi, gaya ng anak mong talunan. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalas na hiwa ng labaha sa gitna ng nagkakagulong sala ng mga Suarez. Wala na ang malambing na tono na ginamit niya para akitin si Marco. Ang natira ay ang isang babaeng puno ng puot at pagkamakasarili. Habang ang mga sheriff ay isa-isang nilalabas ang mga mamahaling muebles, si Sofia ay nakatayo sa gitna, yakap ang kanyang designer bag na tila ba yun na lamang ang tanging mahalaga sa mundo. Napaupo si Doña Consolacion sa hagdanan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pinapanood ang pagtanggal sa malaking painting ng kanilang pamilya sa dingding, ang bawat bakas ng kanilang karangyaan ay tila isa-isang binubura sa harap ng kanyang mga mata. Sofia, ang apo ko, paano ang anak niyo ni Marco?
ang pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at puno ng kawalang pag-asa. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Anak, sa tingin mo ba ay mananatili ako sa pamilyang ito para lang magpalaki ng bata sa hirap? I have my own plans, konsolasyon. At hindi kasama doon ang manatili sa gumuguho mong kaharian. Sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng kanyang tahimik at marangyang penthouse sa London, nakaupo si Elena sa tabi ng kama ni Maya. Ang silid ay nababalutan ng malambot na liwanag mula sa isang lampshade. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang anak, ang maliit nitong dibdib na dahan-dahang tumataas at bumababa. Kinuha ni Elena ang isang maliit na manika na gawa sa basahan, isang lumang laruan na tahi-tahi pa niya nung wala silang pera sa Pilipinas. Sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar na hawak niya ngayon, ang maliit na manikang ito ang nagpapaalala sa kanya kung sino siya, isang ina na kayang itayo ang mundo para sa kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay bumasag ng pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng bedside table. Isang hindi kilalang numero mula sa Pilipinas. Elena Victoria. O baka, dapat kitang tawagin sa tunay mong pangalan bago mo ninakaw ang pagkakakilanlan ng The Oracle? Ang boses sa kabilang linya ay kay Sofia. Ramdam ni Elena ang lason sa bawat salita nito. Nanigas ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa manika. Anong kailangan mo, Sofia? Ang malamig na tanong ni Elena, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Alam ko ang tungkol sa pondo na ginamit mo noong nagsisimula ka pa lang sa London. Patuloy ni Sofia, ang tunog ng kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot. The seed money wasn't yours, right? Galing ba yan sa isang patay na investor na pinaglingkuran mo noon? Imagine what Alistair Thorne would think if he found out his chief strategist started her empire with stolen identity and funds. Hindi sumagot si Elena. Ang bawat hininga niya ay tila naging mabigat. Ang sikretong ito, ang paraan kung paano niya nakuha ang unang pagkakataon sa London, ay isang sugat na matagal na niyang binalutan ng tagumpay. Wala kang ebidensya. Mahinang tugon ni Elena. Hindi ko kailangan ng ebidensya para sirain ang reputasyon mo sa London, Elena. Ang wika ni Sofia ng may halong tagumpay. Isang tawag lang sa mga tabloids doon, at ang Miss Victoria na tinitingala nila ay magiging isang kriminal sa kanilang mga mata. Unless you stop the foreclosure, ibalik mo ang lahat ng kinuha mo sa amin at mananahimik ako. Nang maputol ang tawag, naiwang nakatitig si Elena sa kawalan. Ang tagumpay na akala niya ay ganap na ay biglang naging marupok. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng London ay tila naging malabo. Habang nangyayari ito, isang taxi ang huminto sa tapat ng mansion sa Manila. Bumaba si Marco, pagod, gusot ang damit, at talunan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang yakap ng asawa o ina, kundi ang mga dilaw na tape ng korte at ang kanyang ina na nakaupo sa kalsada habang si Sofia ay paalis na sakay ng isang sasakyan na hindi niya kilala. Marco! Sigaw ni Doña Consolacion, ngunit ang tingin ni Marco ay nakapako kay Sofia. Lumingon si Sofia kay Marco. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig. Goodbye, Marco. Sabi ko sa'yo, hindi ako pampalipas oras lang. If you want your life back, tell your ex-wife to pay up. I have the key to her downfall. Ano ang tunay na pinagmulan ng yaman ni Elena? At hanggang saan ang kayang gawin ni Sofia para bawiin ang karangyaang nawala sa kanya? Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol na sa kung sino ang mas mabilis na makakasira sa dangal ng isa't isa. Ang bawat lihim ay may presyo at ang sa akin ay tila hihilingin ang lahat ng aking pinaghirapan. Nakatayo si Elena sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang mga ilaw ng London sa labas ng bintana ay tila mga bituin na unti-unting namamatay. Hawak pa rin niya ang manika ni Maya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tela nito ay basang-basa na
ng kanyang malamig na pawis. Ang boses ni Sofia sa telepono ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang katotohanan tungkol sa kanyang seed money ay hindi isang krimen, ngunit sa mundong ginagalawan niya ngayon, ang perception ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Noong nagsisimula pa lamang siya sa London, isang matandang investor na si Mr. Abernathy ang namatay at iniwan sa kanya ang pamamahala ng isang dormant account bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa buhay nito mula sa isang atake sa puso. Doon siya nagsimula, ngunit sa mata ng publiko, maaari itong palabasin na pagnanakaw. Hindi ko hinayaang mamatay ang aking pagkatao sa ulan para lamang sunugin mo ang aking kaharian, Sofia. Ang bulong ni Elena sa hangin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng dusa at galit. Samantala, sa Pilipinas, ang kapalaran ay may malupit na paraan ng pagpapaikot sa mundo. Si Marco at Doña Consolacion ay nakatayo sa tapat ng dampa ni Tia Ising, ang parehong dampa na nagbigay ng silong kay Elena noong sila ang nagtaboy dito. Ang amoy ng kanal at tuyong isda ay tila isang malakas na sampal sa kanilang mga ilong na sanay sa halimuyak ng mamahaling pabango. Dito tayo titira, Marco. Ang iyak ni Doña Consolacion, ang kanyang mga kamay, na dati ay pununo ng diamante, ay ngayon ay madumi na at nanginginig. Hindi ko kaya ito. Hanapin mo si Sofia. Hanapin mo ang anak mo. Wala na si Sofia, Mama. Ang boses ni Marco ay tila galing sa ilalim ng lupa. Walang buhay at puno ng pait. Iniwan niya tayo matapos niyang makuha ang lahat ng impormasyong kailangan niya para saktan palalo si Elena. Wala na tayong kahit ano. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanilang dangal. Ang taong itinuring nilang basura ay ngayon ay isang reyna sa London. Habang silang itinuring ang sarili ng mga Diyos, ay ngayon ay namamalimos ng silong sa isang taong binaliwala nila noon. Bumalik ang eksena sa London. Nagpasya si Elena, hindi siya pwedeng magbayad ng blackmail. Ang bawat sentimong ibibigay niya kay Sofia ay magiging bala na gagamitin nito laban sa kanya sa hinaharap. Pinindot niya ang isang numero sa kanyang telepono. Ang private line ni Alistair Thorne. Alistair, we need to talk. Ang panimula ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagsusumamo. May isang bahagi ng aking nakaraan na maaaring sumira sa kumpanya. I need to tell you everything before someone else does. Ngunit bago pa man makasagot si Alistair, isang abiso ang lumitaw sa kanyang computer screen. Isang breaking news mula sa isang sikat na business blog sa London. Ang headline ay sapat na para magpadilim ng kanyang paningin. The Oracle's Hidden Past, Fraud or Genius. Kasama sa balita ang isang malabong litrato ni Elena noong siya ay janitress pa lamang at isang dokumentong may pirma ni Mr. Abernathy na tila kinukwestiyon ang pagiging legal. Ang laso ni Sofia ay nakarating na sa kabilang panig ng mundo nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Elena. Ang kanyang puso ay tila isang basong nahulog sa semento, nadurog ng walang tunog. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat, para sa kinabukasan ni Maya ay tila unti-unting naglalaho sa harap ng isang maling paratang. Bakit ka umiiyak? Ang boses ni Maya mula sa pintuan ay tila isang kidlat na nagpabalik kay Elena sa katotohanan. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pilit nang ngumiti, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak na ang mundong binuo niya para dito ay kasalukuyan ng nilalamon ng apoy? At sino ang tunay na kakampi ni Sofia sa London para magkaroon ito ng ganitong uri ng kapangyarihan sa media? Isang malaking panganib ang naghihintay. At sa pagkakataong ito, hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang mismong kalayaan ni Elena.
Ang bawat pangarap na itinayo ko sa loob ng maraming taon ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng marahas na alon ng pagtataksil. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Elena ay tila isang mabigat na kumot na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababadya ng panganib. Sa kanyang harap, ang monitor ng computer ay patuloy na nagpapakita ng mga mapanirang headline. Ang kanyang pangalan, na dati ay simbolo ng tagumpay, ay kinaladkad na ngayon sa putikan ng social media. Hindi nagtagal. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi ito ang karaniwang marahang pagkatok ng kanyang sekretarya. Ito ay ang mabigat at siguradong hakbang ni Alistair Thorne. Elena, ang boses ng lalaki ay malalim at walang mababakas na emosyon. The board of directors is panicking. Ang mga shares ng kumpanya ay bumababa dahil sa balitang ito. People are calling you a thief, a fraud. Tell me, is it true? Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Alistair. Sa gitna ng bagyo ng emosyon, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag bagaman may bahid ng pait. I saved a life, Alistair. Ang pondo na sinasabi nila ay isang pasasalamat mula sa isang taong walang ibang mapagkakatiwalaan. But in the eyes of the law, in the eyes of the public, they only see the numbers, not the story. Lumapit si Alistair sa kanya. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging napakalit. Nararamdaman ni Elena ang init ng presensya ng lalaki sa gitna ng malamig na silid. I didn't hire you because of your money, Elena. I hired you because you are a genius. Pero kailangan nating linisin ang pangalan mo bago ito tuluyang sumabog. Habang nangyayari ito sa London, sa kabilang panig ng mundo, si Sofia ay kasalukuyang nagdiriwang sa isang marangyang hotel room na binayaran niya gamit ang huling pera na nakuha niya mula sa mga Suarez. Hawak niya ang isang baso ng wine. Ang kanyang mga labi ay may bakas ng tagumpay habang binabasa ang mga komento laban kay Elena. Konting-konti na lang, Elena. Babalik ka rin sa basurang pinanggalingan mo. Ang bulong ni Sofia sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay naputol nang marinig ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Si Marco. Gulo-gulo ang buhok, ang mga mata ay mapupula, at ang anyo ay tila isang taong galing sa isang mahabang digmaan. Sofia, anong ginawa mo? Ang paos na tanong ni Marco. Nalaman ko ang tungkol sa mga dokumentong ipinadala mo sa London. Why are you destroying the only person who can help us? Help us? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Sofia. Hindi niya tayo tutulungan, Marco. Gusto niya tayong mabulok sa hirap. Pero ngayon, magkasama tayong babagsak sa impyerno. At least, masisiguro kung wala siyang babalikan sa London. You're insane. Ang tanging naisambit ni Marco, bago siya napaupo sa sahig, tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga palad. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa ingay ng syudad sa labas. Sa London, naghanda si Elena. Hindi siya pwedeng manatiling tago sa anino. Kinuha niya ang kanyang coat at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Maaalis ka po? Ang tanong ni Maya, na nakatayo sa pintuan, yakap ang kanyang paboritong unan. Lumapit si Elena sa anak at hinalikan ito sa noo. Kailangan lang ayusin ni Mami ang isang bagay, anak. Babalik ako agad. Mag-ingat ka rito kasama ni Nani, ha? Sa kanyang pagbaba sa lobby ng Thorne Tower, bumungad sa kanya ang kislap ng mga kamera at ang sigaw ng mga reporter. Ang bawat tanong ay tila isang bala na naghahanap ng target. Ang tunog ng mga kislap ng kamera ay tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Miss Victoria, is it true that you stole the oracle's identity?
Did you use illegal funds to start your career? Hindi sumagot si Elena. Naglakad siya ng diretsyo, ang kanyang ulo ay nakataas, hanggang sa marating niya ang kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa gitna ng karamihan. Elena! Elena! Sandali! Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket, may dalang lumang bag, at mukhang hapos sa biyahe. Ito ang matandang abogado ni Mr. Abernathy mula sa Pilipinas. Ang taong may hawak ng tunay na testamento na magpapatunay sa kanyang inosente. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, isang motorsiklo ang humarurot sa gitna ng kalsada at ang tunog ng pagpreno nito ay nagdulot ng gulo sa karamihan. Isang lalaking nakasuot ng helmet ang mabilis na bumaba at hinablot ang bag ng matanda. Hindi! Sigaw ni Elena. Ang bag na naglalaman ng kanyang huling pag-asa ay mabilis na nilayo ng magnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang kislap ng isang itim na van sa kabilang kalsada. At sa loob nito, nakita niya ang nakangiting mukha ni Sofia na nanonood mula sa screen ng kanyang tablet. Naiwang nakatayo si Elena sa gitna ng ulan ng mga kislap ng kamera, habang ang kanyang huling ebidensya ay unti-unti nang naglalaho sa dilim ng London. Paano niya mapapatunayan ang kanyang katotohanan kung ang tanging hawak niyang alas ay ninakaw na sa harap mismo ng kanyang mga mata? Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya habang kami ay namumulubi sa kalsada? Kung babagsak ako, Elena, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo. Ang boses ni Sofia sa telepono ay tila isang malupit na halakhak na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan sa labas ng Thorn Tower, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa mukha ni Elena, ang bawat salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa malamig na hanging yumayakap sa kanya. Nakatayo si Elena, hindi gumagalaw, habang pinapanood ang motorsiklong mabilis na naglaho sa makapal na hamog ng London. Bit-bit ang kaisa-isang pag-asang maglilinis sa kanyang pangalan. Sa tabi niya, ang matandang abogado na si Mr. Valdez ay pilit na bumabangon mula sa pagkakasubsob sa basang semento. Ang kanyang mga kamay ay dugo-dugo dahil sa gasgas at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot at pagsisisi. I'm sorry, Elena. Ang mga dokumento, ang huling testamento ni Mr. Abernathy, nakuha nila. Ang paos na paumanhin ng matanda. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng mga kislap, ng kamera, ng mga reporter na tila mga buwitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Naramdaman ni Elena ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumasaksak sa kanyang baga. Ang kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ay tila naging malabong puting ulap. Ang mundo ay nagsimulang umikot at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa 7 taon ng kanyang pagsasakripisyo. Naalala niya ang bawat gabing puyat, ang bawat pagtitiis sa panglalait ni Doña Consolacion at ang bawat pananakit ni Marco. Lahat ng iyon ay tinanggap niya para sa isang pangarap na ngayon ay tila abo na sa hangin. Ngunit bago pa man siya tuluyang matumba, isang matatag na braso ang humawak sa kanyang balikat. Si Alistair Thorne. Ang presensya ng lalaki ay tila isang pader na humarang sa pag-atake ng mga reporter. Get her inside, now! Ang maautoridad na utos ni Alistair sa kanyang mga security personnel. Dinala si Elena sa loob ng gusali, malayo sa mapanghusgang mga mata ng publiko. Sa loob ng isang tahimik na silid, naupo si Elena habang nanginginig ang buong katawan. Inabutan siya ni Alistair ng isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng lakas para hawakan ito. Alistair, wala na. Nakuha na nila ang lahat. Bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi pa tapos ang lahat, Elena. Ang malumanay
Ngunit matatag na tugon ni Alistair. Lumuhod siya sa harap ni Elena para magkapantay ang kanilang mga mata. Sophia thinks she won because she took the papers, but she forgot one thing. She is dealing with the oracle. Your mind is the ultimate evidence. Habang nangyayari ito sa Pilipinas, si Marco ay kasalukuyang nakatayo sa tapat ng dampa ni Tia Ising. Narinig niya ang usapan ni Sofia sa telepono bago ito umalis ng hotel. Ang kanyang puso ay puno ng pagkamuhi sa sarili. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Consolacion, na nakaupo sa isang lumang silya, tulala at tila nawawala sa sarili. Kailangan nating gawin ang tama, ang bulong ni Marco. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Marco ang katotohanan. Si Elena ang nagligtas sa kanila at si Sofia ang pumatay sa kanila. Isang mensahe ang natanggap ni Marco mula kay Sofia. Don't wait for me. I'm going to London to finish her. After I destroy her reputation, I'll take Maya. She's the only asset left that has value. Nanlamig si Marco, ang banta kay Maya ay ang huling pisi na pumutok sa kanyang pagkatao. Agad siyang tumakbo patungo sa kalsada. Kahit wala siyang pera, kahit wala siyang plano. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak mula sa babaeng naging demonyo dahil sa ambisyon. Balik sa London, isang tawag ang natanggap ni Elena mula sa nurse ni Maya. Miss Victoria, may dumating pong babae rito. Sabi niya ay kamag-anak niyo siya at susunduin daw niya si Maya para sa isang emergency. Hindi namin siya pinapasok pero nagpapakita siya ng mga legal na dokumento ng pagiging malapit na kaibigan ni Mr. Suarez. Ang takot na naramdaman ni Elena kanina ay napalitan ng isang nakamamatay na galit. Tumayo siya. Ang kanyang pagod ay tila naglaho, napalitan ng lakas ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Huwag niyong ibibigay si Maya. Parating na ako. Sigaw ni Elena. Humarap siya kay Alistair. Nasa bahay ko si Sofia. Kukunin niya si Maya. Hindi na nag-atubili si Alistair. Take my car. I'll call the police. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis na binabaybay ang kalsada ng London, kinuha ni Elena ang kanyang telepono. Hindi na siya si Miss Victoria na nagtatago sa diplomasya. Siya ay si Elena, ang inang tinanggalan ng lahat, ngunit nananatiling buhay. Habang mabilis ang takbo ng sasakyan, hinawakan ni Elena ang maliit na rosaryo na nakasabit sa kanyang leeg. Ang tanging bagay na naisalba niya mula sa gamit ng kanyang ina. Hinalikan niya ito nang may kasamang panalangin na hindi para sa yaman, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang pagdating niya sa penthouse ay tila isang pagsabog. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Sofia na hawak ang kamay ng isang umiiyak na si Maya sa gitna ng sala. Sa likod ni Sofia nakatayo ang isang lalaking mukhang upahang tauhan. Bitawan mo ang anak ko, Sofia. Ang boses ni Elena ay tila isang malamig na bakal na humihiwa sa hangin. Oh, nandito na pala ang magnanakaw, ang mapanguyam na bati ni Sofia. Too late, Elena. I have the papers, I have the public's opinion, at ngayon, kukunin ko ang anak mo bilang kabayaran sa lahat ng pagpapahiya mo sa akin. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahan ni Sofia. Ang pinto sa likuran niya ay muling bumukas at ang pumasok ay isang taong huling-huling inaasahan nilang makikita sa London. Sofia, bitawan mo siya. Ito ay si Marco. Hingal na hingal, basang-basa ng ulan, at may hawak na isang recorder sa kanyang kamay. Ang mukha ni Sofia ay nagbago mula sa tagumpay patungo sa matinding gulat. Ma'am Marco, paano ka? Narinig ko lahat, Sofia. Ang pag-amin mo tungkol sa pagnanakaw ng ebidensya, ang plano mong pagkidnap kay Maya, lahat ay nandito. Ang wika ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang cliffhanger. Sa gitna ng tensyon, biglang bumunot ng isang matulis na bagay ang tauhan ni Sofia at itinutok ito kay Marco habang si Sofia ay mahigpit na hinila si Maya patungo sa balkonahe ng penthouse na nasa
Ika-40 palapag. Isa pang hakbang, Elena, at tatalon kaming dalawa ng anak mo. Sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay bakas na ng tuluyang pagkabaliw. Tatalon kami. Isang hakbang pa, Elena, at magsasama kami ng anak mo sa impyerno. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong habang buhay kang luluha. Ang boses ni Sofia ay hindi na tao. Ito ay isang matinis at nakakangilong tili na humihiwa sa malamig na hangin ng London. Nakatayo siya sa pinakagilid ng balkonahe. Ang kanyang mga takong ay kalahating liyad na sa kawalan. Mahigpit ang kanyang pagkakasakal sa maliit na braso ni Maya na ang mga binti ay lulutang-lutang na sa taas na 40 palapag. Ang bawat hagulgol ng bata ay tila isang pako na ibinabaon sa bawat himay-may ng puso ni Elena. Nakatayo si Elena sa gitna ng sala. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga kamay na kayang magpaikot ng bilyon-bilyong dolyar sa isang pindot lang ay ngayon ay nanginginig at walang silbi. Nararamdaman niya ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa maliit na sapatos ni Maya na malapit nang mahulog sa madilim na kailaliman ng siyudad. Sofia, parang awa mo na. Kunin mo na ang lahat. Ang pera, ang kumpanya, ang pangalan ko. Sa'yo na lahat. Ang pagsusumamo ni Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Wag lang ang anak ko. Si Maya ay walang kasalanan sa galit mo sa akin. Wala na akong pakialam sa pera, Elena. Sinira mo ang buhay ko. Pinahiya mo ako. Ang sigaw ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pagkabaliw. Sa gitna ng tensyong ito, dahan-dahang humakbang si Marco. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Elena, isang tingin na humihingi ng tawad sa 7 taon ng pagkabulag bago muling ibinaling ang atensyon kay Sofia. Sofia, tingnan mo ako. Ang boses ni Marco ay mahinahon ngunit may panginginig. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang naging mahina. Ako ang naging masama. Kung gusto mo ng hustisya, ako ang kunin mo. Hayaan mo si Maya. Hindi ba't sabi mo ay mahal mo ako? Patunayan mo. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Napatigil si Sofia. Ang kanyang pagkakahawak kay Maya ay bahagyang lumuwag habang nakatitig sa lalaking minsan niyang pinangarap na maging hagdan patungo sa rurok ng tagumpay. Mahal? Ginamit mo lang ako, Marco. Ginamit niyo akong lahat. Sa pagkakataong yun, ang tunog ng sirena ng pulis sa ibaba ay nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang mga asul at pulang ilaw ay tumatama sa mga salamin ng penthouse. Ang tunog ng pag-ikot ng mga ilis ng helicopter sa itaas ay nagpadagdag sa kaguluhan ng hangin sa balkonahe. Huli na ang lahat. Ang bulong ni Sofia. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng isang nakakatakot na katahimikan. Magkikita na lang tayo sa kabilang buhay, Maya. Bago pa man makakilos si Sofia, isang mabilis at marahas na pagpaspas ng katawan ang nangyari. Tumakbo si Marco ng buong lakas, hindi patungo kay Elena, kundi direkta sa panganib. Ang malakas na pagtama ng kanyang balikat sa katawan ni Sofia ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng pagbagsak sa matigas na sahig ng balkonahe. Sa isang iglap, nabitawan ni Sofia si Maya. Maya! Ang tili ni Elena habang mabilis na sumusugod para saluhin ang anak na tumama sa gilid ng pasamano. Nayakap ni Elena ang kanyang anak. Mahigpit, tila ba ayaw na niya itong pakawalan kahit kailan. Ang init ng katawan ni Maya at ang malakas na pag-iyak nito ang naging kumpirmasyon na ligtas na ang kanyang mundo. Ngunit sa balkonahe, ang labanan ay hindi pa tapos. Si Marco at Sofia ay nagbubuno sa sahig hanggang sa dumating ang mga pulis at mabilis na pinalibutan ang dalawa. The recording, Alistair! Ang recording! Ang sigaw ni Marco
habang pinapatungan siya ng posas ng mga awtoridad dahil sa kanyang kinasasangkapan sa mga ilegal na transaksyon ni Sofia. Inabot ni Alistair ang recorder na nalaglag sa sahig. Doon ay malinaw na maririnig ang pag-amin ni Sofia tungkol sa pagnanakaw ng mga dokumento ni Mr. Abernathy at ang kanyang pagtatangka na i-blackmail si Elena. Kasabay nito, ang mga tauhan ni Alistair ay pumasok dala ang na-recover na bag mula sa magnanakaw na nahuli rin sa baba. Ang mga dokumento, ang tunay na testamento, ay muling nagbalik sa kamay ng katarungan. Tumayo si Elena, hawak si Maya, at tumingin kay Marco na ngayon ay inilalabas na ng mga pulis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salita. Ngunit sa mga mata ni Marco ay nakita ni Elena ang isang lalaking sa wakas ay natutong tumayo para sa tama. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kalayaan. Salamat, Marco. Ang tanging naibulalas ni Elena sa kanyang isipan. Habang hinihila si Sofia palabas, ang babae ay patuloy na sumisigaw. Isinusumpa ang lahat hanggang sa ang kanyang boses ay malunod sa tunog ng pagsasara ng pintuan ng elevator. Ang katahimikan ay muling bumalik sa penthouse, ngunit ito ay isang katahimikan na hindi na nakakatakot. Nalinis ang pangalan ni Elena. Sa lahat ng pahayagan sa London, ang headline ay napalitan. The Oracle Vindicated, a Mother's Bravery and the Truth Behind the Legend. Ang bawat paratang ay naging alikabok at ang kanyang reputasyon ay naging mas matatag pa sa kahit anong pundasyon sa London. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang huling balita ang dumating mula sa Pilipinas. Ang kumpanya ng mga Suarez ay tuluyan ng nabura at si Doña Consolacion ay kasalukuyang nasa isang charity ward ng isang ospital matapos dumanas ng matinding stroke dahil sa kahihiyan. Hinarap ni Elena ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ang foreclosure papers ng mansion sa Manila. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Pinirmahan niya ang dokumento, ngunit hindi para ibenta ito. Ibigay ang mansion sa foundation ni Tia Ising, ang utos ni Elena kay Alistair. Gawin itong tahanan para sa mga inabandunang ina at anak. Gusto kong ang bawat sulok ng bahay na yon na dati ay puno ng puot ay mapuno na ngayon ng pag-asa. Nakamit na ang katarungan. Ang mga kontrabida ay nasa likod na ng rehas at sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling karma. Ngunit sa likod ng lahat ng yaman at tagumpay, may isang tanong na nananatiling nakasabit sa puso ni Elena habang nakatingin sa mahimbing na tulog na si Maya. Matapos ang lahat ng galit, matapos ang lahat ng sakit, handa na ba siyang harapin ang huling hamon ng kanyang buhay, ang pagpapatawad sa sarili at ang paghahanap ng tunay na kapayapaan na hindi nabibili ng bilyon-bilyong dolyar? Isang taon ang mabilis na lumipas at ang tagsibol sa London ay nagdala ng mga bulaklak na tila nakikiramay sa panibagong buhay ni Elena. Ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa kanyang balat habang nakaupo siya sa isang bench sa gitna ng Hyde Park. Wala na ang bakas ng pagod at takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa anino ng iba, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng asul na langit. Sa kanyang tabi, si Maya ay masayang tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga ibon na tila ba walang anumang bagyong dumaan sa kanyang kamusmusan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na mas mahalaga pa sa bilyon-bilyong dolyar na hawak ni Elena sa bangko. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Alistair Thorne. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay naupo lamang sa tabi niya at iniabot ang isang asul na sobre na may selyo mula sa Pilipinas. Isang balita mula sa Manila. Ang malumanay na wika ni Alistair. Binuksan ni Elena ang sobre. Ito ay sulat mula kay Tia Ising. Sa loob ay may kalakip na larawan ng lumang mansyon ng mga Suarez. Ngunit sa halip na ang pangalan ni Marco, ang nakapaskil na ngayon sa malaking gate ay bahay pag-ibig, tahanan para sa mga ina at anak. Nakita niya sa larawan ang mga kababaihang nakangiti, mga batang naglalaro sa hardin na dati ay ipinagkakait sa kanya. Ayon sa sulat,
Si Doña Consolacion ay nananatili sa isang tahimik na silid sa loob ng foundation. Ang matanda ay nawalan na ng alaala dahil sa stroke. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakalimot, natagpuan niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya nakamit noong siya ay puno pa ng kayabangan. Dinadalaw siya ng mga madre at sa bawat hapon, siya ay inaakay sa hardin para madama ang init ng araw, isang kagandahang loob na pinunduhan ng mismong babaeng itinuring niyang basura. Isang hiwalay na papel ang nakasama sa loob, isang liham mula sa kulungan, galing kay Marco. Ang panulat ay hindi na matatag, puno ng mga bura at bakas ng mga natuyong luha. Elena? Ang panimula ng liham. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Alam kong ang 7 taon ng sakit ay hindi mabubura ng isang pirasong papel. Ngunit gusto kong malaman mo na dito sa loob, sa gitna ng katahimikan ng rehas, sa wakas ay nakita ko na ang tunay na halaga mo. Hindi ka kailanman naging pabigat. Ikaw ang pundasyong hindi ko pinahalagahan, kaya ako gumuho. Salamat sa pagliligtas kay Maya. Alagaan mo siya. At sana, balang araw, huwag mong hayaang maging katulad ko, ang sino mang lalaking mamahalin niya. Dahan-dahang itinupi ni Elena ang liham. Walang galit na namuo sa kanyang dibdib. Ang dating apoy ng paghihiganti ay napalitan na ng isang malamig at malinis na tubig ng pagpapatawad. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga para manatiling bilanggo ng nakaraan. Ready to go, Miss Victoria? Ang tanong ni Alistair. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at isang uri ng paghanga na higit pa sa trabaho. Tumayo si Elena at lumingon kay Maya. Maya, anak, halika na. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Elena ang malamig na hanging yumayakap sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang invisible wife patungo sa pagiging the Oracle ay hindi lamang tungkol sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang tunay na kayamanan ng isang babae ay ang kanyang kakayahang bumangon, magpatawad, at mahalin ang sarili nang higit sa inaasahan ng mundo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na doon ang singsing ng kanyang ina na ninakaw noon, na narecover na rin at ligtas na nakatabi. Ang tanging naroon ay ang mga linyang nagsasabi ng kanyang kasaysayan. Isang kasaysayan ng katatagan, sakripisyo, at higit sa lahat, ng pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa London, nag-iiwan ng isang gintong guhit sa langit. Isang pangako na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat ng umaga para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.